Hello mga ka-girlmates, brothers and sisters. Ayan, ngayon may pag-uusapan tayo. Ayan, ang pag-uusapan nga natin ay tungkol sa depression, anxiety disorder, panic attack. Ayan, kasi ako nga po ay dumanas din po ng ganyang karamdaman. Ano ba ang mga naging sanhi? Bakit kayo nagkaroon ng ganyan? Kasi ako, ang naging sanhi, bakit ako nagkaroon ng depression? Dahil ako nga ay niloko ng aking partner. Ayan, kaya naman, dumanas po ako ng napakahirap. Sobrang walang-wala. Walang-walang makakapitan, walang kakampi. Sobra po talaga. Matindi po talaga ang depression ko hanggang sa naiisipan ko na ang magpakamatay. Pero, ang lahat ng yan ay napagtagumpayan ko. At kaso nga lang, bago ko mapagtagumpayan, pagkatapos ng depression ko, napunta na sa sakit na GERD, nagkaroon na ako ng anxiety disorder, at panic attack. Sobrang hirap po. At yung ganong karamdaman ko nga po ay tumagal ng 3 taon. Kaya naman, ngayon po ang pag-uusapan nga po natin, paano ko nga ba napagtagumpayan? Kaya kung kayo, dumadanas po kayo ng ganyang karamdaman, maganda po ito ang video na to para sa inyo. Ayan. Kaya naman po, alam niyo po ba, ang salita ng Diyos ay nakakatulong po pag ang tao po ay dumadanas ng ganyang matinding karamdaman, no? Karamdaman ng pag-iisip, no? May anxiety disorder, may panic attack, pati ang depression. Kaya po, ang nakatulong lang po sa akin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At syempre po, unang-una, ang salita ng Diyos ang nakatulong sa akin. Pangalawa, ang magpatawad. Ayan, kasi po, nung ako ay dati, wala pa akong ganyang karamdaman. Hindi po ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya yon, nung nalaman ko, na kailangan pala magpatawad. Kaya po, nakawala ako sa ganyang karamdaman ko nung ako ay nagpatawad mula sa pangloloko sa akin ng partner ko. Nung nagpatawad ako, lumaya ako sa nararamdaman ko. Pero, ano nga ba yung mga napanghawakan kong salita? Alam niyo po, marami po ako napanghawakan na salita ng Diyos. At isa na nga po dito, ang Josue 1 verse 9. Ito nga po ang sinasabi dito, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Ayan po yung napanghawakan kong salita ng Diyos. Napakadami po, pero isa lamang po ito sa pinaparinig ko po sa inyo dahil po madami. Kaya po, wag po kayong mawawala. Subaybayan niyo po yung mga video ko dahil po marami po tayong babasahin na salita ng Diyos dito na magbibigay po sa inyo lagi ng pag-asa. Kaya yan. Ako nga po, talagang isinapuso ko, isinaisip ko yung salita ng Diyos na yon. Kasi nga po dati, nung ako nga ay may sakit na ng, may karamdaman na po akong anxiety disorder, nahirapan po ako sa lahat. Ayan, takot na po ako lumabas ng bahay, kaya yun, ayoko na pong kumilos. Nawawalan na po ako ng pag-asa, sobrang hirap po talaga. Pero po nung natuto na po ako magbasa ng Bible, nakita ko po itong verse na ito. Talaga po napakaganda. Isinapuso ko siya, isinaisip ko. Kaya unti-unti, ito yung naging gabay ko, yung salita ng Diyos. Sinubukan ko makalabas ng bahay. Hanggang doon, iniisip ko, alisin ko yung takot ko. Kasi, ito nga yung pangako ng Diyos. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako papabayaan at kasama ko siya palagi. Kaya po mga ka-girlmates, hanggang sa ngayon, brothers and sisters, hanggang sa ngayon, lumalabas na po ako ng bahay kasi magaling na po ako. Kahit saan na po ako pumunta, okay na po ako. Pero, ang salita ng Diyos na yon na pinangako po niya sa akin, na wag ako matakot, hindi ako nag-iisa, ay inilagay ko po yan dito sa ID ko. Ayan, ID ko. May ID po ako kasi ako po ay nag-home service ng manicure pedicure. Ayan, minsan hindi po maiwasan talaga na inaabot po ko ng hapon. Nilalakasan ko po ang loob ko kahit sabing hapon na, pagod na yung katawan ko. Alam niyo po, kasama ko po ito. Ayan, ang ID ko, kasama ko po talaga yan. Pero ito po talaga ang kasakasama ko. Ang pangako ng Diyos sa akin. Ayan, kung makikita po ninyo, mga ka-girlmates, brothers and sisters,
Ayan, no? Sana mag-focus siya. Ayan. Ayan. Isinulat ko po yan dito. Pinaprint ko po pala. Pinalagay ko po yan dyan yung salita ng Diyos para kahit saan malakas ako kasi may pangako. Malakas po ang loob ko dahil meron po akong pangako ng Diyos na dala-dala ko kahit saan ako magpunta. Kaya yan po, dapat maging ganyan tayo. Kaya naman, kung sa tingin ninyo, makakabuti po sa inyo ang salita ng Diyos, pwede po ninyo yan ilagay, isulat po ninyo, at basahin po ninyo hanggang ma-memorize po ninyo. Ma-memorize po yan ng isip ninyo. Ayan po yung magbibigay ng lakas ng loob sa inyo. Kaya yan. Kaya po, ako, napakalakas ko po. Okay na po yung pakiramdam ko. At nakalaya nga po ko sa depression ko dahil nga po sa pagpapatawad. Ayan, magpatawad po tayo kung ano yung mga nagnisanhi ng depression natin. Ayan. Lahat naman po may mga dahilan, pero po, ang lahat po ay may paraan. Pamamaraan ng Diyos ang makakatulong po sa lahat ng ating mga karamdaman. Ayan. Kaya naman, brothers and sisters, napakaganda po na salita na ito. Makakatulong po ito sa inyo, sa mga dumadanas ng ganyang karamdaman. Kaya naman, huwag niyo po akong iiwan, subaybayan niyo po ako sa aking mga susunod na video dahil marami po tayo mga Bible verses na maririnig dito sa channel na to na magbibigay po ng lakas loob sa inyo. Kaya naman, maraming salamat. God bless you!